bakit tingin ko talaga kailangan si Leni Robredo umakbo talagang presidente sa 2028. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, pag nanalo si Sara Duterte, hindi na lang sa issue ng hindi na lang sa issue ng ah, pagiging corrupt. Kasi alam naman natin si Sara Duterte, tawag nga Inday Lustay. Ha? Yung rin, syempre si Sara Duterte, violent rin, pareho rin ng ama. So ipagpapatuloy niyan yung drug war ni Duterte. Balik na naman tayo sa mga patayan. Pero ang isang bagay na mangyayari kapag nanalo si Sara magiging mapaghiganti yan. Vindictive yan. Gagantihan niyan sigurado ang Marcos, ang mga kritiko niya. Hmm? Ano yan? Ano yan mga kabunyog? So, anong mangyayari sa atin kung manalo si Sara sa 2026 to 2034? 28 to 34. Sa pag-upo ni Sara, kung manalo siya, magulo ang bansa natin. Kasi siyempre, gantihan yan eh. Eh ngayon nga lang, narikikita natin masyadong polarized ang lipunan natin. Masyadong polarized, divided. Kaya nga, medyo apektado rin ang ating growth ng ekonomiya natin. Pero sa totoo lang, kung nanalo si Sara Duterte, anong gagawin niya? Ay siyempre hindi papayag yan na hindi maipakulong ang mga Marcos. Gagantihan yan. Ha? Gagantihan yan. O siyempre ang Marcos lalaban din. O, kaya anong mangyayari? Magulo ang 2028 natin to 2034 pag si Sara ang naging presidente. Yan ang mga kabunyog. Pero si Leni Robredo ang klase ng leader na reconciliatory ito. Si Leni Robredo ang pwedeng mag-unify sa bansa mula 28 to 2034. Nakasama niya si Duterte, si Leni Robredo. Hindi naman si Leni Robredo ba ay napaka-antay Duterte? Hindi naman eh. Nakalaban niya si Marcos. Pero ngayon, nakikipag-work siya sa gobyerno ni Marcos. So si Leni Robredo ay parang ang magiging niya, healing presidency. Ibig sabihin, kailangan natin ng pangulo sa 28 na mag-unify ng bansa. Hindi yung pag nanalo si Sara Duterte sa 2028, ay magulo ang bansa. Mga kabunyo. Siyempre gaganti yan. Gaganti yan. Gaganti yan sa mga kalaban sa politika. Anong mangyayari? Magulo. Magulo mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kung ang iniisip ng mga kababayan natin, magulong politika pa rin sa 28 to 2034, walang mangyayari sa bansa natin. Parang magpapalit na naman. Ang sasabihin natin yan, ang buhay ay weather lang. Pero pag si Leni Robredo, kaya niyang makipag-work sa Duterte. Kaya niyang makipag-work sa Marcos. Pinakikita naman ni Leni kung anong klaseng leadership ang ino-offer niya sa bansa. Ano yan mga kabunyog? So, siyempre si Leni, ano naman yan eh. Ang iisipin ni Leni pag siya ang presidente, unification ng bansa. Tapos tapusin na yung ng politika. Kaya niyang makipag-work sa Duterte, kaya niyang makipag-work sa Marcos. So magiging tahimik ang ating 2028 to 2034. Unlike na kung mananalo si Sara, ay vindictive yan mga kabunyog, mapaghiganting administrasyon yan. Hindi, sa totoo lang. Kaya ako bigla kong naisip yan, hindi na lang sa tingnan natin na si Sara corrupt. Sila Sara violent yan. Pagpapatuloy na naman ang karahasan yan, patayan na naman. Isa pang punto, kung si Leni ang mananalo, ang tipo ng pamumuno ni Leni, kaya niyang makipag-work, kaya niyang mag-create ng isang administrasyon na kayang makipag-work sa Duterte at saka sa Marcos. Hindi. Ano yan Ako nakikita ko yung ganyan. Na at least matatahimik ang bansa natin. Pero kung ang manalo ay si Sara, hahabulin niya ng Marcos. Yung mga kritiko niya.
Magulo ng masyado ang bansa natin. Ang kailangan na natin, pagkakaisa sa politika. Alam nyo naman ang bunyog. Ang bunyog party, ang ibig sabihin, bunyog. Bunyog is Bicol term for pagkakaisa. Hmm? Ano ito, mga kabunyog? Pag-isipan natin yan. Oh. Si Leni Robredo, may tanong nga pala kanina, kung makakakuha ba si Leni ng boto sa Mindanao? Si Leni, hindi naman siya tinuturing ng mga taga Mindanao na nakalaban ng mga Duterte. Hindi masyado si Leni. Ano siya, kahit nung vice president siya, nakipag-cooperate siya kay Duterte. Hindi niya naman linabanan si Duterte. ha? Siyempre, nahirapan siya dahil din siya ni Duterte, hindi nakikipag sa kanya si Duterte. Pero hindi niya naman binastos ang Duterte administration. Trillanes and Risa Hontiveros. Ang pinakamagaling sana na maging presidente ng Pilipinas, tama po kayo, Risa Hontiveros, Trillanes. Ang problema natin, ang si Risa Hontiveros at saka sila Trillanes, ang kanilang tipo ng pamumuno, kung anong klase sila, ay hindi pa ng mga Pilipino. Parang bunyog yan eh. Maganda ang plataforma ng bunyog, maganda ang bunyog, pero hindi pa ng tao. Hindi pa. Marami nga nagsasabi sa akin, Tony, tumakbo kang senador. Ha? Ano ako tatakbong senador? Paano ako mananalo dyan? Kahit pagaano kaganda ng mga kaisipan ko, kahit paano kaganda ng plataforma ko, hindi pa. Sa susunod na lang sigurong mga henerasyon, mga panahon. Pero ang ibig kong sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung isang nakikita ko pang dahilan bakit dapat talaga kumbinsihin si Leni Robredo na tumakbo sa 2028. Bakit? Kasi siya lang ang makakapag-unify sa bansa. Kahit makalaban niya si Sara Duterte o kahit makalaban niya ang Duterte, pag nanalo si Leni, hindi niya naman gagantihan niya, wala naman siyang ano naman ang ipaghihiganti niya? Hindi niya naman ipapakulong ang Marcos. Hindi niya naman kalaban ang Marcos. So, healing presidency ang mangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Kung gusto nating matahimik na ang bansa, si Leni yun. Kita niyo yung picture, oh. Ayan, nakikipagkamay si Leni kay Duterte. Nakikipagkamay kay Marcos. O yan. So sana si Leni Robredo, tingnan niya yung pagtakbo niya sa 2028 para na lamang sa bayan. Kahit ayaw niya na, para na lang sa bayan. Kumbaga, pangibabawin niya yung interest ng bayan. Kasi, sa totoo lang, napakaganda na ng ginagawa niya sa Naga City bilang mayor. Tahimik, maliit lang, hindi masyadong maano ang problema. Kumbaga, totoo naman, para kay Leni, okay na ang Naga City. Para sa kanya. Pero para sa bayan, mas kailangan siya ngayon. Kapag hindi si Leni ang tumakbo, mananalo si Sara Duterte. Pag nanalo si Sara Duterte, alam naman natin ang record ni Sara. Inday Lustay, mga patayan ng Duterte. At gaganti ang mga Duterte sa mga kalaban niya sa politika, lalo sa Marcos. So anong mangyayari? Tahimik ba ang 2028 natin to 2034? Hindi. Hindi. 'Di ba? So, yan mga kabunyog, ako yan yung nakikita kong si Leni, gusto natin siyang maging presidente hindi para gantihan ang Duterte kasi wala naman siyang dapat ipaghiganti sa Duterte. Hindi niya rin kailangang gantihan ang Marcos. Bakit niya naman gagantihan ang Marcos? Kalaban niya ang Marcos noong 22, pero ngayong presidente na si Marcos, nakikipag-work si Leni. So yan, kahit ako, sa totoo lang, tanungin niyo ako, between Leni and Risa Hontiveros, sino ang gusto kong magpresidente? Risa! Ako sinong gusto kong magpresidente, Risa Hontiveros ako, kaysa kay Leni. Kaya lang,
Wala eh, si Lenny yung ano eh, yung posibleng tumalo kay ano, kay Sara. Ah, yung character ni Lenny, yan ang pwedeng mag-unify ng bansa at mag create ng ano ng healing presidency, unifying presidency, reconciliatory na presidency. Kaya lang, syempre, si Senadora Risa Hontiveros, nabasa ko yung interview sa kanya, sabi niya, naghahanda siya. Kung hindi talaga tatakbo si Lenny, lalaban siya. Ah, Kaya lang, ang iniisip natin, manalo tayo sa 2028. At hindi makabalik ang Duterte. Kasi pag Duterte ang nakabalik at si Sara Duterte yan, mapaghiganting presidency. Magulo ang bansa natin. Kung magulo ngayon, mas lalong magulo yan. Hindi lang yan magulo, corrupt talaga yan. Kasi ang nasa likod ng Duterte presidency, susuportahan yan ng mga Estrada, ng mga Revilla, ng mga Bilyar, ng mga Arroyo, ang mga pinakakurap, mga Cayetano. Yan ang susuporta diyan. So anong gagawin niyan? Pag nanalo si Sara, everybody happy uli. Yang mga ano na yan, political dynasties na yan. At least ngayon kay Pangulong Marcos, medyo may kahit papano may pag-neutralize sa mga kurap. Bagamat marami tayong limitasyon na nakikita, marami pa rin. Pero mahirap pag Duterte presidency. Kaya ano yan mga kabunyog, yan yung masasabi ko tungkol sa sitwasyon na to.